Mga kapatid, napakaganda po ng sinabi dito ni Direk. Sabi ng ganun, ang confidential fund ni VP Inday Sara Duterte ay ginamit kontra sa NPA. Oo nga naman. Bakit kontra ba si Lenny sa NPA? Kasi may nakalagay dito, dun banda sa gilid, never humingi at nagkaroon ng confidential fund si Lenny Robredo. Kasi kung titignan mo, confidential fund, si Lenlen, si Mama Lenlen, si Lenny Robredo, hindi yan humingi ng confidential fund. So parang wow, buti naman, wow. Ngayon, kung babasahin po natin ito, yung sinabi ni Direk, ang confidential fund ni VP Inday Sara ay ginamit kontra sa NPA. Bakit kontra ba si Lenlen sa NPA? Diba? Napakatindi, no? Kasi marami ring pagkakataon na alam nyo na, inaakusaan si Mama Lenlen or yung mga kakamping na may kaugnayan sa mga NPA. So bakit siya hihingi ng confidential fund kung ilalaban naman ito doon sa NPA? Diba, mga kapatid? Okay, simulan na po natin ang ating panonood. Ayan mga kapatid, nakalagay kasi dito kay Kuya Jay, sindikato sa palasyo, tukoy na ni BBM. Huling-huli. Oo, si BBM pa mismo ha. Ayan, sindikato sa palasyo, tukoy na, Trump ililigtas si PRRD, BBM timbog. Ayan, panoorin po natin yan kay Kuya Jay. Kung nyo na may kasamang reaction video habang nanonood, simulan na natin ito. Sindikato sa palasyo, tukoy na. Naku po. At eto, Trump ililigtas si Pangulong Duterte. Nice Marcos one. Jr. may ginawa na namang pangloloko sa taong bayan. Yung mga pag-uusapan natin ngayon. Mga barateros, mga kabiyaya, syempre bago natin to simulan, Bukod sa nanloko na siya, may nanloko na naman. and don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. Alright. Pindot na lang din po yung bell button para lagi tayong updated sa ating mga video araw-araw. So bakit ang linaw ng camera ko? Wow. Well, ayoko naman magyabang pero nakaipon-ipon kasi tayo at nakabili tayo ng iPhone 17 Pro Max. Wow! Uy! 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 Ako ano lang, Android lang yan mga kapatid. Android lang. Saka yung camera ko naman, A4 Tech, 1080p. Nagsimula ko yung binili 2000, yung pandemic, doon ako nag-reaction video nun. Napakaluma pa niya mga kapatid. So syempre Sana all, kasi sana yung all. mga sasabihin na naman ng mga basher dyan yan kasi bayaran kasi kayo. Ooh. Bakit? Yan na nga lang yung pinagmamalak ko na ipundar ko ng ilang taon na pagbablog tapos kukwestiyonin nyo pa. So ang ganda ng view natin, ang ganda na rin ng ating Wow. microphone. Congrats. No, tignan nyo, walang ano yan, walang tawag dito, walang Wireless. wire. Siya po ay wireless, no. So salamat kay Banat Bay dahil sa patuloy niyang pagpapayo, paggagabay sa amin ng buong Banateros Brothers. So ito nga pag-usapan nga natin itong sindikato sa palasyo at itong panibagong panloloko na naman ni Marcos Jr. na ginagawa sa mga Pilipino. At syempre yung isa pa sa mga pinakamatinding balita na pagliligtas daw ni Pangulong Donald Trump kay Pangulong Duterte. Naku, yari ka dito, Marcos Jr. Pag nakauwi si Pangulong Duterte, marami na namang mag-iiyakan at syempre mas lalong lalakas ang kampo ni Vice President Sara Duterte. Alam nyo, ang iniisip ko kaya pag nakauwi siya, baka naman kasi kulit-kulitin na naman ito. Pag magpadala na naman sila ng tore, magpadala na naman ng ganito, kakasuhan na naman nila. Kumbaga, ipupush na naman nila yung sarili nila para po kunin na naman si Tatay Digong. Kesyo may ganitong kakaharapin, tapos aarestuhin na naman. Kaya para sa akin, kung okay lang sana, doon siya sa isang bansa na hindi po pwedeng makuha si Tatay Digong. Gaya na kay Roque, di ba? Hindi siya makuha-kuha doon, kunyari, kung gusto naman ng Japan na si Tatay Digong, doon muna. Okay, kung okay lang sana, doon muna. Pero magandang halimbawa din naman kasi na uuwi si Tatay Digong dito. Tapos yung mga kababayan, tulad ng ginagawa nila dati, hinaharang po nila. Napansin nyo yun, nung dati parang may aaresto hindi umano ata sa bahay ni Tatay Digong. Nakalimutan ko na yung issue na yon. Ang dami po doon mga kababayan natin na nakaabang doon at nakaharang para hindi po makapasok yung mga gustong
may dudukutin ata sila doon. Nakalimutan ko na kung anong issue yun eh. Oo, nakalimutan na. Hindi ko na maalala kasi matagal na rin yun eh. Pero parang yung anak pa atang isa o yung asawa po ata. So yung mga kababayan ho natin, nandoon po sa labas, sa tapat po ng bahay ni Tatay Digong. Naalala nyo yung mga time na yun? Kaso pero para lang sa ikakatahimik sana. Sa akin mas gusto ko yung nasa Japan siya, yung hindi siya maaabot. Tapos doon pwede siyang gumawa ng mga video. Mapapanood naman natin dito. Di ba? Lalong maaasar po yung mga taga-kabila, yung mga buhaya. Kasi hindi nila kayang abutin si Tatay Digong at hindi nila kayang kunin. So syempre mga banateros oo, alam nyo naman ngayon na maulan ay kailangan natin magdoble ingat at syempre yung mga anak nyo na pumapasok sa eskwela, alam nyo, sa totoo lang, dumadami ho ngayon. Dumadami ho ngayon yung yung mga estudyanteng nawawala, mga estudyanteng nakikita na lang na, alam nyo, sobrang takot ko nga, pati mga kapatid ko, palagi ko sinasabihan na kapag, umuwi na lang, agad ng bahay, kasi ngayon, mga banateros, ngayong panahon sobra. Grabe, no? So, sandamakmak yung krimen. Tapos, ang masakit pa niyan, sabi nga ni Palas Yusek Claire Castro, ay wag daw intindihin yun, ay yun daw ay fake news lamang at na-highlights lamang sa mga balita dahil nga daw hina-highlights lang daw pala, yung pala yung pagkakasabi, hina-highlights lang daw yan. Alam nyo kapag mawala na si PBBM sa pwesto, saan kaya pupulutin si Manang Claire? Magbablog pa ba yan? O magtatago na rin? Baka kasi may ikaso din sa kanya, no? Wala lang, sa akin lang, no? So parang pinapalabas niya na hindi naman talaga super grabe yung krimen sa Pilipinas. Alam niyo, habang nag-scroll ako ng Facebook, no? Grabe yung mga lumalabas. Isang dalagita, natagpo ang wala ng buhay. Sa kagubatan, isang bata na nawawala, tas nakita na naman sa So tapos sasabihin ni Manang Claire, wala namang gulo? Wala naman, hindi naman magulo sa Pilipinas. Pagbukas ko ng bahay, wala naman diyang mga nagtsatsak-tsakan. Kalimutan ko na yung term. Basta, ang gusto niyang palabasin, pagbukas siya ng bahay, para mo masabing magulo na sa Pilipinas dahil sa mga krimen, kailangan pagbukas niya ng pinto, may makita ka dyan nagkakagulo na. Parang zombie apocalypse na, no? Ewan ko kung ano nasa utak no. Basta noon, napanood ko yun noon pagbukas ng pinto, wala naman, hindi ko naman nakikitang. So, ibig sabihin yung basihan niya, para malaman niyang magulo yung Pilipinas, yung pagbukas niya ng pinto, kailangan may makita siyang mga nagkakagulo. Naalala niyo pa ba yun, mga kapatid? Isang adik, pinagsatsak-tsak yung kanyang mag-iina. So, grabe. Wala nang takot ngayon. Yung mga nangyayari ngayon, mga banateros, ang pinakamalala pa ay yung mga estudyante na yung mga eskwelahan na maraming nangyayaring krimen. May mga nababalitaan na nga tayo na isang eskwelahan, hindi ko na lang babanggitin kung saang lugar, pero siguro naman malalaman din ng lahat yan pag naibalita. Kung ibabalita pa kasi isa pa rin yan pag-uusapan. Hinaharang nila yung balitang mga sobra-sobra, baka sabihin na naman, no? Dito sa Pilipinas, marami ng krimen. Uy, wag ibawasan nyo yung mga balita. Pa natin yung about sa pagbabalita. Kasi nga mga banateros ay etong eskwelahan na to ay talamak daw ang pagbebenta ng ipinagbabawal na druga, ng duruga. Oo, grabe daw. Talagang talamak at talagang lantaran daw na nagbibigayan itong mga estudyante na to ng droga dyan sa eskwelahan na yan. So, hindi ko lang alam ba't parang mas nauna ko pang nalaman kaysa dyan sa mga dyan sa mga media. Oo, at speaking of media, mga bayarang media natin dyan, may mga balita banateros, na na hindi na daw nila i-ere yung ibang mga krimen na nangyayari sa Pilipinas kasi nga, sobra daw napapahiya ang PNP at sobra daw napapahiya ang Administrasyong Marcos sa mga nangyayaring krimen. Bakit hindi kailangan ibalita, di ba? Dapat nga ibalita Naalala ko noon may mga news na ano kaya ang laman ng bag ni ganitong artista. Importante ba yun? Yung mga ganon? Pumunta kami at sumilip kami sa bahay ni ganito at ang ganda. Ibalita dapat. Kung may mga kriminal, kung may mga pangyayaring hindi magaganda,
kailangan ibalita para ma-aware po yung mga taong bayan. Hindi yung ay makakasira sa Pilipinas, wag na natin ibalita yung isang durugista pumunta doon, umakyat, nagnakaw, tapos nung nakita siya pinagsasaksak niya yung mga nakakita sa kanya. Di ba? Dapat ibalita. Sa bansang Pilipinas kasi nga maya't maya nilang ano yan, 'di ba? Pinagmamalaki na ligtas daw. Hindi daw katulad nung panahon ni Pangulong Duterte, marami daw bumubulagta, marami daw patay dito. Ako, naniniwala ako may bumubulagta talaga. Pero mababalitaan mo, yung mga nabubulagta, durugista, gumagamit, pusher, salot sa lugar nila, di ba? Ay, para sa akin, okay na yon. Kung sa bumubulagta, okay na sa akin yon. Kaysa naman ngayon, yung rider, chinakchak, yung mga ganun. Hindi gusto. Mas okay na ako sa dati kasi nagkakaroon ng takot yung mga kriminal, di ba? Ito doon kung saan-saan daw lugar dito sa Pilipinas at isa na diyan si Mr. Congressman the Sip-Sip King si Ace Barbers na dati ay sinisigawan or pinupush pa si Pangulong Duterte na sana ay i-extend pa ang termino nito dahil napakaganda ang war on drug ni Pangulong Duterte, pero ngayon wag ka. Ay isa pa siya sa mga isa pa siya sa mga nagpupush na at sumisira sa imahe ng mga Duterte, lalong-lalo na mapatungkol sa AJK. Si Barbers, biglang nagbago ihip ng hangin. Tanong lang, sir, pera ba yan? Pera? Siguro ganun ho talaga kasi kung gusto nila, sabi nga sa Biblia, 'di ba? Ang tao may sariling kasamaan. Hindi lahat galing sa demonyo o yung sa satanas. Nakalagay ng ang tao may sariling kasamaan. So syempre lalo nang pinapasama nung demonyo, no? Yun nga lang, may sarili siyang pang-start sa sarili niya na may kasamaan, no? Yung mga magnanakaw sa gobyerno, parang mas masahol pa sa satanas. Iniisip na natin, wala nang sasahol sa satanas. Pero makikita ka sa Pilipinas, putya, mayayaman na, marami ng pera, putya, nagnanakaw pa ng pera ng bayan. Napakalala nun, maraming maapektuhan sa ginagawa nila. Diba? Sa war on drugs. So yun na nga natin pag-usapan mga banateros ay itong confidential fund ni Marcos Jr. Versus sa confidential fund ni Vice President Sara Duterte. Kasi ngayon, nirereklamo ng mga tulongges, ng mga anti-Duterte na bakit daw ginastos itong confidential fund sa pagkain at pagbili ng gamot. Naku po, kaagad naman pong binarayan ni Atty. Rowena Guanzon na sinabi niya nga na bakit yung confidential fund ni BP Sara na ipinagbibili ng gamot at pagkain, kino-question nyo, samantalang yung confidential fund ni Pangulong Bongbong Marcos na napakalaki na tumataginting na 4.5 billion pesos. Ha? 4.5 billion pesos? Packing? Shit! Naramdaman nyo ba yun? May pinaggamitan ba? Gravity na talaga ang korupsyon. Ay saan ba napupunta? At ang masama dyan, di ba, ayon sa kanyang kapatid na si Senator Amy Marcos, ay ang kapatid niya ay isang adik. So ibig sabihin, ibang gamot ang ibinibili ni Pangulong Bongbong Marcos. At ayan nga yung iba sa mga pahayag ni Atty. Rowena Guanzon. Nasipa ko pa yung ating camera. So yun na mga banateros, grabe no, kanina halos talagang tawang-tawa ang mga netizen kasi nga dito sa mga pahayag na ginagawa ng mga anti-Duterte. Tapos may witness pa doon na hindi ko alam kung saan na naman kaya galing witness na yan. At dito nga, sa tutusin lang, sobrang matagal nang nagtataka ang taong bayan na bakit yung confidential fund ni Vice President Sara Duterte ay pinag-iinitan ng lahat. At samantalang, nasa 125 million lamang yun. Na samantalang, yung confidential fund ni Pangulong Bongbong Marcos ay tumataginting na 4.5 billion pesos. So, ay sus Mariosep, talaga itong mga kababayan natin na umaasa pa rin doon kay BBM na mabigyan din sila at masahuran. Mga hayop kayo. Hindi kayo makabayan. Anti-Duterte lang talaga kayo. Ayun, 4 point something billion. Bakit hindi nyo tignan? Hindi nyo pa rin paungkatin?
Kung tutuusin, bawal nga daw yun di ba? Yung uungkatin mo yung confidential fund kasi confidential nga. Yung piatos-piatos, kaya nga hindi pwedeng bigyan ng pangalan ng totoo kasi nga, ayan na naman, magpapaliwanag na naman tayo sa mga mahihinang utak. So madaling salita, kulangot lang. Napaka-kapiranggot lang ng confidential fund ni BP Sara versus doon sa confidential fund ni Marcos Jr. Nabubulol-bulol na ako. So alam naman na natin kung ano yun, kung bakit ganito ang nangyayari at bakit nakatutok lang sila sa confidential fund. Eh, di ba, alam naman na natin yun, hindi naman na natin maitatago na ito ay isang O, sa mga hindi pa nakakaalam, syempre, para pabagsakin si BP Sara. Di ba? political strategy lamang para siraan ang mga Duterte. Buti na nga lang talaga hindi hindi mga tanga ang mga Pilipino na ngayon, talagang nasubok na at aral na sa mga ganitong gawain ng mga anti-Duterte. Pero believe din ako sa inyo nagreklamo kayo sa ipinangbiling gamot dahil doon na ginastos yung confidential fund na yun. Pero yung gamot na binibili ni Marcos Jr. kaya siya nagkakaganyan. Kung ano-ano trip niya, na kesyo nakakausap niya daw yung tatay niya. Nakesyo yung bagyo, kailangan mag-schedule. Hindi na raw sumusunod sa schedule. Yung pinakahuli ngayon, mga kapatid, baka makalimutan ni Kuya Jay, yung rocket launcher. Grabe. Wow, heavy rocket launcher, pre. Darating dito sa Pilipinas, kesyo ipunin yung baha at gamitin sa tagtuyot. At yung yung mga teacher papawiin ng Pilipinas tapos magiging mom and sir. Grabe. Yan ang presidente hinahangaan nila. So yun yung epekto ng gamot na ibinibili ni Marcos Jr. diyan sa confidential fund niya na yan. Pero hindi man lang binubuksan or pinag-uusapan ni katiting na investigasyon kahit nga ng anong sangay ng gobyerno, kahit na Congress at mga BBM senators at ni Ombudsman Boying Remulla at kung sino pa na pwedeng mag-imbestiga dyan na hindi nga nila inuungkat yan. Hindi mo lang nila isipin na, teka, ano bang mga pinagsasabi ni Pangulo? Pwede bang alungkatin natin yung dyan? Confidential pa niyan kasi kung ano-ano na pinagsasabi. Kung sino-sino na yung mga bumubulong, no? Kuya Jay, tuloy-tuloy ko na to Maraming salamat sa iyo. Tuloy-tuloy na po natin, mga kapatid. Focus lang sila sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ang galing, di ba? So ganyan kalintik talaga at ganyan talaga kadumi ang laro sa mundo ng politics world, no? At kapag ikaw ay napapakinabangan ng ibang mga politiko, kagaya na lang ng mga BBM senators, talagang ililis nila yung issue at para lang hindi madamay ang kanilang mga bossing. At eto, Banateros, etong threat daw kay Risa Ontiveros. Putay na. Ay, siguro napaisip siya, no, na nagtumaas ang ratings ni BP Sara, ang trust rating dahil may threat ang palasyo kay BP Sara. Tapos si Senator Robin Padilla din, ganun din. So siguro naisip-isip nitong kampo ni Risa Ontiveros na ay kailangan ko rin na makakuha ng simpatya sa taong bayan, mag-aano rin ako, magte-threat din ako para tumaas din ang trust ratings ko at kaawaan ako ng sambayan ng Pilipino. Bali-balita, etong ang threat daw kay Senator Risa Ontiveros ay sa buong pamilya daw. So hindi ko na naman alam kung kanino na naman kung ano na naman naisip nito. Samantalang nung nag-survey po ay 0.1% lamang yung trust rating na nakuha ni Risa Ontiveros. Kulang na nga lang maging 0 yung trust ratings na yon. Tapos may tao pa na magtatangka sa kanyang buhay. Sobrang kasamaan niya. Yan kasi hirap sa inyo. Sa sobrang kasamaan nyo, yung multo nyo, dinadalaw na kayo. May paganyan-ganyan pa no? May tangka daw sa buhay niya. Sa totoo lang nakakairita. Nakakabwisit yung kay Vice President Sara Duterte kasi, talagang lihitimo na maniniwala ka na pwede siyang ipapatay ng mga anti-Duterte kasi unang-una
Si Pangulong Duterte, sino ba yung mga sinagasaan, di ba? Ang sinagasaan ni Pangulong Duterte, yung mga drug lord, yung mga businessman, yung mga sindikato, yung mga kriminal na nagyayamanan, di ba? So yun talaga may posibilidad na maaaring ipapatay or patayin si Vice President Sara Duterte or kung sino man sa mga Duterte. Yun talaga masasabi mo na totoo talaga at wala talagang halong ka-fake newsan at kaplastikan or gawa-gawang issue lamang yung issue laban kay Vice President Sara Duterte. Pero dito kay Risa Ontiveros, anong maiisip natin na pwedeng ikagalit sa kanya? Na pwedeng magkaroon siya ng threat? 'Di ba? Sinong tanga? Sinong tangang tao na magtatangka sa buhay mo? Utailan, wala kang nakakilala sa iyo eh. Kung hindi ka nga kung hindi ka nga tawag dito, kung hindi ka nga tinulungan ng mga Duterte, hindi ka mananalo sa pagiging senador. Pangatlong beses mo nang takbo yan. Ang nakakatawa diyan mga banateros, ipinagmalaki niya yan sa sa isang event na kung dati nga daw, 3 beses nga daw siya 2 beses nga daw siya, at 3 beses nga daw siya tumakbo at 2 nga doon ay talo. Tapos yung pangatlo daw doon na nga daw siya nanalo. Pero nga lang, kulang yung sinabi niya na hindi niya sinabi doon na kung hindi ako tinulungan ng mga Duterte, hindi rin naman din ako mananalo. Ako sa totoo lang hindi talaga ako naniniwala na may etong si Risa Ontiveros ay may threat. No? So wala talaga. Una-una, kung sa buong pamilya niya naman na may threat, wala rin tayong nababalitaan. Hindi nga natin alam kung may asawa, may anak, may pamilya, may magulang. Bigla lang kasi ito sumulpot. Ano yun, Jay? Parang kabote na tumubo lang kung saan-saan. Parang ganun na nga rin, no? Ewan ko ba kung anong palabas tong ginagawa ni Risa Ontiveros. Siguro baka mamaya minumulto na sila gawa ng biruin mo ba naman ang pinakulong nila na tao na isang ang ginulo nilang lugar, ang binastos nilang relihiyon, 'di ba? So kung naunahan lang din 'yan sa kasaysayan ng Senado ng isang senador na hamakin mo at bastusin mo. Isa ka sa mga bumastos ng warak, ng husga sa isang relihiyon na hanggang ngayon wala namang patunay. Wala namang ebidensyang ipinapakita. 'Di ba? Ikinulong nyo pa. Ang masaklap pa diyan, ikinulong nyo yung kanilang pastor na si Pastor Apollo Kibuloy sa kasong wala namang kayong maipakitang sapat na ebidensya. At ang masakit pa diyan, yung isang witness ay bumaliktad na at sinabing binabayaran siya ni Senator Risa Ontiveros ng 1 milyon or mahigit pa para lang ilaglag si Pastor Apollo Kibuloy. Siguro baka dahil nga doon sa mga pinaggagawa mo, baka biglang sumasapak sa utak mo na sa sobrang konsensya mo na, kung ano na lang naiisip ni Risa. Pero ako, hindi talaga ako naniniwala na may threat yan. Sino ba naman magkaka-interest sa'yo? Una-una yung mga kriminal, mga sindikato ay yung iba din mga kakilala mo lang din naman. Oo, at kayo-kayo lang din naman mga magtotropa diyan. Tapos sila din yung tetegi sa iyo, kalokohan 'yan. At ito pa, isa pinakamalupit na pag-uusapan natin mga banateros. Ito, sobrang nakakatawa, sobrang nakakagigil, at sobrang pinagmumukha tayong tanga dito sa issue na to. Ito nga, yung pagiging state witness ni Mr. Manuel Bunuan. Gagawin pong state witness ni Ombudsman Boying Remulla si Manuel Bunuan, na alam naman natin na kung hindi dahil kay Manuel Bunuan ay hindi rin makakapagnakaw etong mga yung mga mastermind katulad na lang nila Saldico, Martin Romualdez, Marcos Jr., yung mga kontraktor, yung mga contractor, 'di ba? So ewan ko ba, sobrang nakaka-toxic talaga. Biruin mo kung sino pa yung nagnakaw, kung sino pa yung talagang masasabi mong lihitimong kawatan na isa sa mga ulo, puno, gitna, katawan ng pagnanakaw sa kaban ng bayan. Anak ng teteng, sila pa yung ginagawang state witness. Ang galing. Remulla, you eating manner ba? You eating manner.
Anak ng tipakulong no? Ang tindi talaga dito sa sa bansa natin. Kung sino pa yung mga lumalaban sa korupsyon para matukoy kung sino talaga ang mga nakinabang sa pera ng taong bayan, sila yung mga ikinukulong. Kagaya na lang nila Pastor, nila Senator Marcoleta, Jinggoy, Bato de la Rosa, Pangulong Duterte, BP Sara. So, kung sino-sino pa yung mga tumutuklas para maibsan na kahit papano ay maibsan ang galit ng taong bayan, mapanagot yung mga kawatan na yan, sila pa yung mga kinukulong, sila pa yung mga pinapahirapan. Kagaya ngayon na may issue na naman na ibinabato kaila Loren Legarda, Senator kay Senator Alan Peter Cayetano. So alam mo yun, sobrang nakaka-toxic na talaga. Tapos si Manuel Bunuan, na maituturing nating katawan ng nakawan sa kaban ng bayan, hanak ng teteng, siya pa yung gagawin na state witness ni Mr. Ombudsman Boying Remulla. Ang galing nyo talaga, mga puking ino nyo. Nakakagigil na lang talaga, no? Biruin mo yan, ha? Pinapaikot-ikot nila tayo. Talagang gumagawa sila ng kwento para lang may masabing may ginagawa silang investigasyon sa flood control scam. Tapos yung mga lumalaban na talagang ipinapakulong nila, tapos yung mga kawatan na itinuturo ng mga lumalaban na yon, sila pa yung mga malalaya at sila pa yung lumalabas na mga inosente. Alam ko mga banateros, nararamdaman nyo rin tong nararamdaman ko. Sa totoo lang, ako lang lagi ay nagpipigil sa mga vlog ko at ayaw ko makapagsalita ng masasakit, ayaw ko nang magmura, no? Dahil unang-una may mga nanonood din kasi sa atin ng mga magulang na at may mga nanonood din sa atin ng mga senior citizen na ayaw na rin na makarinig ng mga mura. At minsan, yung mga video kasi ng Banateros Brothers, ipiniplay sa TV at naririnig ng mga ng ibang mga kabataan sa bahay nila. Pero talagang sobrang gigil na ako. Ginagawa tayong tanga eh. No, ginagawa nyo kaming tanga, Remulla, ginagawa nyo kaming tanga kayo. Ang ay, inumin nyo, tang na lang, tang. Biruin mo, yung katawan ng korupsyon, gagawin yung state witness. Ang tindi nyo talaga. Sobrang lala nyo. Pero yun nga, lagi lang namin iniisip na bandang huli ay sisingilin din namin kayo dyan. So ngayon, masaya kayo, talagang masaya kayo dahil sa ngayon, hindi pa kayo mapapanagot sa mga ginagawa nyo. Kaya nga pinipigilan nyo maging presidente. Si Vice President Sara Duterte, kasi alam nyo nga na darating ang araw na sisingilin namin at talagang mapapanagot kayo sa mga pinaggagawa nyong kademonyohan sa kaban ng bayan. O tingnan nyo, yung sinabi ni Marcos Jr. na papanagutin niya yung pinsan niya hanggang ngayon. Mag-iilang linggo na ata ang nakalipas. Di ko na matandaan kasi wala namang kwenta yung SONA na yon. Ang natandaan ko lang dun yung racket, tas yung mga OFW na papauwiin daw na rito sa Pilipinas at gagawing ma'am and sir. Wala na tayong ibang wala. Parang yun talaga yung pinaka-worst SONA ever sa kasaysayan ng Pilipinas eh. So ngayon, hanggang ngayon mga banateros, wala. Asan na yung sinasabi ni Marcos Jr. na kakasuhan niya, yung pinsan niya? Di ba wala? Asan na yung sinasabi ni Marcos Jr. na masakit sa damdamin niya pero kailangan niya daw gawin to? Baka ibang dating speaker naman yung binabanggit niya, no? Baka si Alan Peter Cayetano talaga yung kasi sabi niya doon, masakit man daw sa kalooban niya, yung dating speaker daw kakasuhan niya pero hanggang ngayon wala naman. Si Cayetano ang pinupukpok ngayon. Si Cayetano yung tinatrabaho. 'Di ba? Na kesyo may ghost project daw sa Taguig na putay na kaming tiga rito, hindi namin alam na may ganyan kasi kung may ganyan automatic baha agad tong lugar namin sa kapiranggot na ulan dahil napakalapit namin sa Laguna Bay, 'di ba? So talagang kalokohan yung mga pinagsasabi nyo tapos sasabihin nyo na proud, nakakatawa pa nga ibang mga vlogger, proud na proud sila. Kasi sabi ng mga vlogger, yan, ganyan ang presidente namin. Kahit kamag-anak, pinapanagot. O, asan na? Balita ko nga dyan, sinabi nga ni Senator Amy Marcos na
hindi naman daw kakasuhan ng mga mabibigat na kaso yan si Martin Romualdez at yung mga kaso na ipapataw sa kanya na pwede daw magpiyansa sa mga kasong ipapataw sa kanya. At ang pinakamalupit pa dito, mga banateros, mga kabiyaya, ay si Martin Romualdez ay di umano ay wala na sa bansang Pilipinas. 'Di ba? Alam niyo, natatandaan ko yung nakaraan. Ganito yung setup nun eh. 'Di ba? Sinasabi nila si Saldico ay may planong lumabas ng Pilipinas, may tangkang paglabas sa Pilipinas, 'di ba? Yung unang mga balita. Tapos nagulat tayo, wala na sa bansang Pilipinas. So si Martin Romualdez ganyan na ganyan din. 'Di ba? Laging ibinabalita sa TV na tangkang paglabas ni Martin Romualdez, tangkang pagtakas ni Martin Romualdez. Pero wag ka, baka mabalitaan natin sa mga susunod na araw, si Martin Romualdez ay wala na talaga sa bansang Pilipinas. Halimbawa, sige, sabihin na natin, nakasuhan si Martin Romualdez ng plunder. Sabihin na natin ganun. Paano mahuhuli si Martin Romualdez? Wala na nga sa Pilipinas. Ngani! Diba? Ganyan tayo paikot-ikutin ng Administrasyong Marcos. Kaya dapat talaga maging maging aktibo, maging maikonnect-connecta natin yung mga nangyayari. Yung mga nangyayari kay Saldico, bago siya makalabas ng bansa, ganito din nangyayari ngayon kay Martin Romualdez. Kaya baka nga talaga wala na yan sa bansang Pilipinas, mga banateros. Baka nga yung sinasabi ni Marcos Jr. na pananagutin niya yung pinsan niya, baka nakakulong na yan sa mga panahon na yan si Senator. Baka maunahan pa nila Senator Loren Legarda, nila Cayetano, baka itong kay Senator Bong Revilla, 'di ba? Kamakailan lang ho ay nakapagpiyansa na po si Senator Bong Revilla sa mga ipinataw na kaso sa kanya na puro hearsay lang din. Katulad lang din yung kay Bonoan yan. Yung mga dapat na makulong at kasuhan, pero sila pa yung mga naging state witness at laban dito kay former Senator Bong Revilla. At dahil nga din po dyan, mga banateros, halos wala din pong ebidensya, mga katibayan na ipinapalabas or ipinapakita sa atin, puro lang salita. 'Di ba? Ni kesyo salita ni Bernardo, ni kesyo salita ni Hernandez, ni Alcantara na dawit daw si former Senator Bong Revilla. Hanggang ngayon wala tayong nakikitang ebidensya hanggang sa nakapagpiansa na lang si former Senator Bong Revilla. So ganyan kalupit, ganyan na ganyan din ang ginagawa nila kay Senator Rodante Marcoleta at Jingo Estrada. Ni katiting na mga ebidensya walang ipinapakita sa atin. Lahat ng ikinukulong ho nila ngayon, mga banateros, mga kabiyaya, ay wala silang naipapakitang ebidensya. Katulad na lang nung pagpapakulong nila kay Pastor Apollo Kibuloy na isa sa mga lumaban sa mga komunista, sa mga makakaliwa dyan na salot sa lipunan na hanggang ngayon, tas yung isang witness nga bumaliktad pa, di ba? Tinuro nga yung si Risa Tret. Palitan na ho natin yung apelido ni Risa Ontiveros. Siya na po ngayon si Senator Risa Tret. Lagi na lang may threat eh. So ganyan na ganyan, paulit-ulit lang yung ginagawa nila. Kaya nga kapag nakulong si Senator Alan Peter Cayetano, kapag hinuli na naman nila yan, wala na naman silang ipapakitang sapat na ebidensya dyan. Puro hearsay lang. Katulad niya, sinasabi ni Lacson na may mga ebidensya din. May mga ebidensya daw siya na laban kay Senator Alan Peter Cayetano. Ulul, hindi ka naman tiga-tagig. Paano ka makakapag-kamingang dito eh? Di sana, pumunta kayo dito, tanungin nyo yung mga tao, lumibot kayo sa Taguig kung meron talagang mga ghost project dito sa lugar namin. Hindi yung po tayo na kung ano-ano yung mga pinagsasabi nyo dyan, tapos ikukulong nyo na naman yung tao na wala naman kayong ipinapakitang ebidensya. Pero sige, okay lang. No, okay lang yan. Sige, ituloy nyo lang yan. Kasi nga, habang gumagawa kayo ng napakasandamakmak na katarantaduhan, nakalista yan, nakaprepare na yan para pagdating ng 2028 at kapag si VP Sara Duterte na ang magiging presidente ng bansang Pilipinas, lahat ng mga katarantaduhan na ginagawa nyo ngayon ay babalik din sa inyong lahat yan. Itaga nyo yan sa bato, yung mga ginagawa nyo na pagpapakulong sa mga senador, sa mga tao na wala kayo na ipapakitang ebidensya, sisingilin sa inyo lahat yan. Lahat yan talagang kukubrahin yan.
hindi ko na lang alam kung mabibilang nyo yung patong-patong na kaso na kakaharapin nyo sa 2028. Kaya nga ako, mas gusto ko talaga na ang maging Vice President ni VP Sara Duterte ay si Mayor Basti Duterte o kaya si Senator Robin Padilla o kaya si Pastor. Para sila ang humabol dyan sa mga hayop na mga magigigil ako eh. Sa mga demonyo na mga kurap dyan sa pondo ng taong bayan, yan, andyan lang sila. Oo, minsan ka-shake hands, ka-yakapan, ka-chikahan ni Ma'am Shitars at ni Ngagba dyan sa palasyo. Oo, sila-sila. Kikita nyo naman yan. Hindi na natin kailangan pang i-mention yung mga pangalan ng mga puking inang mga yan. Papamura na naman ako eh. Ayoko na talagang magmura eh. Pasensya na kayo mga banateros, pero tayo na kasi mga hayop na ito. Kung may kapangyarihan lang ako na isang yung parang si Thanos, no, hilingin ko na magkamatay na nga yung mga kurap. Pagka pitik kong ganun, ubus yung mga hayop na yan. Sasabihin na naman ng mga vlogger dyan, threat si Jay Guevara. Si Jay Guevara nang titreat. Ulol, Thanos nga eh. Bakit? May kapangyarihan ba ako? Paano ko magagawa yun? Pero, sira ulo. So, ito naman mga banatero, sa pag-usapan natin, itong mapatungkol dito kay Gibo Teodoro na sinupalpal, no? Sinupalpal ni Congressman Pulong Duterte. Sinasabi niya nga dito ni Pulong Duterte na tanggalin din dapat or pag-initan mo rin dapat si SP Gatchalian, si Senate President Win Gatchalian dahil ang tatay daw or ang dahil ito daw ay may lahing Chinese. Yan yung pangsupalpal ni Kong Pulong dito kay Gibo. No, kay Gibo Teodoro. Alam niyo si Gibo Teodoro, kung hindi ako magkakamali, daw to top notcher daw to sa school niya, no? So tutusin, ang daming matatalino ngayon na talagang bumagsak. Ang talagang, alam mo yung tipong ang tatalino nila, masasabi mo, katulad na lang nila Ridon. 'Di ba? Sa balita, sa Harvard pa daw nagtapos yan. Pero tingnan niyo yung mga komento, tingnan niyo yung mga pinaggagawa nila. Hindi mo masasabing kalibel nila yun, hindi mo masasabing matatalino at nila eh. Talagang matitindi yung mga kaisipan nila dahil, alam mo yun, yung tipong, yung mga pinagsasabi nila eh, hindi naman sa pagmamayabang ha, biruin mo ha, tapos sila sa bagay, halos lahat naman ng mga kawatan sa gobyerno, puro mga matatalino, di ba? At dito rin tayo mapunta sa isang issue, yung mapatungkol kay Jing Paras na pinupunduhan daw ni Congressman Leandro Libiste para siraan si Ralph Recto. Nako, grabe ang tindi Oo, biro mo, may mga bagong palabas na naman sila. Alam naman na namin. Sa totoo lang, alam naman na namin na pinag-iinitan talaga si Libiste kasi nga, una-una hawak ni Libiste yung Cabral Files at talagang alam ng mga anti-Duterte na malilintikan sila at doon sa mga congressman, sa mga senador na kabilang dito sa mga Cabral Files na hawak ni Congressman Libiste. So kapag hindi nila ginipit si Congressman Libiste, talagang malilintikan at mabubulgar lahat sila. So ngayon may bago silang palabas na itong si Jing Paras nga daw na dating congressman na ngayon ay isa na rin sa mga tumutulig sa kanila, isa sa mga kalaban ng mga korap sa gobyerno, ay sinet up daw di umano etong si Ralph Recto. Ngayon may panibagong palabas sila. Si Jing Paras daw ay sinusuportahan or pinupunduhan ni Congressman Libiste para siraan si Ralph Recto. Ano ka ba naman? Ano ba naman kayo? Hindi na kailangan pang magbayad ni Libiste para masiraan si Ralph Recto dahil sirang-sira na yan sa taong bayan. Diba? Subukan nyo, sige nga, subukan nyo, hinahamon ko kayo, Ralph Recto, sa darating na 2028, subukan mong tumakbo sa pagiging senador. Tingnan natin kung mananalo pa kayo. Kahit si Vilma Santos na maraming umiidolo, iniidolo rin ng lola, ng nanay ko yan. Pero hindi ko lang alam pati si mama. Pero subukan yung tumakbo sa 2028 election, sa 2028 senatorial election. Tignan natin kung mananalo pa kayo.
wala nang ikakasira dyan kila Recto. Kaya nga itong ginagawa ngayon kay Libiste, ay isa lang tong parte ng panggigipit sa kanya kasi isa din siya sa lumalaban at nagbibisto sa sa mga pangalan ng mga korupsyon, sa mga pangalan ng mga korap ng mga congressman na nakinabang sa pondo ng taong bayan. Kaya ginagawa sa kanya ngayon yan. Hindi nyo na kami mabibilog dyan. Matagal na kaming aral dyan eh. Ginawa nyo na ng paulit-ulit yan sa ibang mga politiko na lumalaban sa korupsyon at ipinapakulong nyo. So ganyan naman talaga kayo. At siguro baka nakahanap ng butas na ay pwede pala nating gawin to. Oo, palabasin natin sa taong bayan na si Jing Paras ay pinupondohan ni Libiste at para sirain si Ralph Recto dahil alam natin na itong si Libiste ay may mga banat to kay Ralph Recto. So ganyan yung nakikita kong issue dyan about dyan sa kala Libiste, Jing Paras at kay Recto. Hindi ako naniniwalang pinupondohan ni Libiste si Jing Paras na para sirain si ano pa ikakasira ni Ralph Recto? Sirang-sira na yung mga hayop na 'di ba? Kaya nga binansagang Batman 'yan eh. Wala isa rin sa mga walang kwenta na politiko 'yan dito sa bansang Pilipinas. Galing talaga nila gumawa ng issue, no? Believe na talaga ako sa kanila. Kakaiba talaga. Iba yung nila, iba yung charisma, iba yung style, no? Talagang kapag kahit na alam mo yung hindi mo maiisip pero sa kanila magagawa nila 'yon, no? Talagang pang international convergence. Ano yung bagyo? Hindi talaga, grabe. Yung mga hindi magagawa ng normal na tao, kaya nilang gawin. Ang tindi talaga, grabe na talaga to. So, hindi ko lang alam talaga kung hindi na rin bago ito, mga banateros na ipinapakulong nila yung isa sa mga lumalabang, kagaya na lang ni Congressman Kiko Barsaga, di ba? So si Congressman Kiko Barsaga tinanggal nila sa pwesto kasi nga hindi na nila kayang kontrolin, hindi nila kayang patinuin or hindi nila kayang patahimikin si Congressman Kiko Barsaga. Hindi sa patinuin, matino si Kiko Barsaga. Sorry, nagkamali lang. Ang ibig ko sabihin na hindi nila kayang kontrolin na, oy, magmanahimik ka sa mga nalalaman mo. Biruin mo, inaharap niya si first daughter. Naharap niya si Sandro Marcos at talagang sinusupalpal niya, 'di ba? Harapan. So hindi nila kaya 'yun. Tingnan niyo ginawa, pinatanggal si Kiko Barsaga. So ngayon isusunod naman nila si Congressman Libiste. Ang lupit talaga. At eto nga mga banateros, etong napag-usapan natin kanina about kay Donald Trump na ililigtas si Marcos Jr. So ngayon talagang nadedelikado na po talaga itong ICC. No, yung ICC sa palasyo. Hindi po yung ICC sa palasyo, hindi. Kundi yung ICC na kung saan ay doon po dinala si Pangulong Duterte. So may mga nababalitaan tayo na naghahanda na nga itong Amerika at itong Russia para wasakin itong ICC na to. Pero sana naman Donald Trump at Vladimir Putin, kung sakaling wasakin nyo, bombahin nyo, yung ICC na yan, siguraduhin nyo naman na wala si Pangulong Duterte na doon sa loob. Baka pwede naman ganun ha. Baka magulat na lang kami, biglaan yung pinagbobomba, andyan yung tatay namin. So alam ko naman din na hindi papabayaan ni Pangulong Donald Trump etong si Pangulong Duterte. Alam naman natin magkaibigan niyang mga yan at hinahangaan nila yan. Si Marcos lang naman ng kinakamuhian ng ibang mga bansa dahil walang kwenta eh. So yun yung mga bali-balita ngayon na ililigtas at malapit na daw natin talagang malapit na daw talagang makauwi or makaalis ng ICC si Pangulong Duterte. Kaso nga lang, ang inaalala ko, malamang sa malamang hahadlangan yan, di ba? Hahadlangan yan ng palasyo at sinabi na rin ni Ombudsman Boyeng Rimulya na hindi daw nila papapasukin ng Pilipinas yang si Pangulong Duterte. Kaya yan din yung isa sa mga paghahandaan natin. O eto mga banateros, eto na yung sinasabi kong panloloko ni Marcos Jr. na naman ngayon. Basahin natin ha. O yan ilalagay ko dito banda, dyan sa screen na yan, makikita nyo dyan. No, ang nakalagay dyan, Meralco, pinayagan ng ERC na singilin sa mga consumer ang 8.71 bilyong halaga ng kulang na nasingil sa generation, transmission at government charges. Putang inang yan.
Grabe, no? Ang tindi talaga. Mga hayop talaga. O, asan yung sinasabi ni Marcos Jr. natatanggalin niya yung mga at aaksyonan niya tong problema sa Meralco. Putang ina, magkano to? 8.71 billion pesos. Tapos kami magbabayad nang hindi naman namin ginasta. Ang lupit nyo, putang ina nyo. Sorry sa words, pero grabe na. Grabe na talaga itong ginagawa sa atin ngayon. Kaya nga, yan nga yung nakalagay dyan sa ating thumbnail na tukoy na ang sindikato sa palasyo. Talagang meron talagang sindikato mga banateros Talagang sinisindikato na tayo Biruin mo sasabihin sa SONA ni Marcos Jr. na gagawan niya ng paraan itong sobrang pagtaas at nakakalugmok sa ibang mga Pilipinong bayarin sa kuryente. Puta na sabay biglang kami ang pagbabayarin ngayon, kami ang sisingilin, kami ang pagpapahirapan na naman dito sa 8.71 billion na na halaga na pera na malamang sa malamang i-charge sa atin yan sa lahat ng mga consumer na kumukonsume sa or gumagamit ng kuryente halos lahat naman ng mga Pilipino halos lahat naman talaga o iilan na lang talaga ngayon sa totoo nga lang talaga baka pwedeng manawagan din tayo diyan sa mga nagbebenta or nagkakabit ng mga solar panel na medyo babaan nyo rin naman yung presyo kasi yung iba talaga mga kababayan natin hindi ma-afford yung mga kasi ako dito sa kapitbahay namin merong merong solar panel talagang sobrang baba ng kanilang naibibil kasi nga doon talaga sila na halos kumukuha ng doon na sila halos kumukuha ng talagang yung kinukonsumo sa electric pan, ilaw, mapa wifi. So talagang grabe, sulit na sulit yung solar panel ngayon. Kaso nga lang ay may kamahalan din, nasa 100 plus ata, 100k plus ang pagpapakabit. So sana yan ang isa sa dapat na maibigay sa mga Pilipino, yung mababang singil sa pagpapakabit ng solar or kahit sana bilhan na lang tayo or ponduhan tayo para mabigyan ng mga kung hindi talaga kaya ng gobyerno na pababain ng singil ng Meralco, yan na lang yung gawin nila, di ba? So kaso ngayon mukhang alaklad dating tayo yung tayo yung pagbabayarin nito, hayop na yan, biruin mo 8.71 billion pesos sa anak ng tipaklong na yan. No, alam mo, ang isa pa sa mga nakakaiyak doon, okay lang sana doon sa mga gumagamit. Halimbawa, dalawa yung aircon sa bahay, dalawa yung rep, yung electric pan, sandamakmak, yung talagang grabe kumonsumo ng kuryente, tapos yung bill, ang lalaki, umaabot ng 10,000, mga 20,000. So kahit papaano siguro medyo, medyo tanggap Kaso, yung ibang mga kababayan natin na ang gamit ay isang electric pan, yung TV nga, may napanood nga ako, TV, sira. Diba? Electric pan lang ang nagagamit at ilaw. Umaabot ng 6,000 to 7,000 yung bill nila. So, ganyan katindi, mga banateros, mga kabiyaya. Kaya nga, sobra talaga Grabe na ho ang sindikato sa palasyo. No? At ngayon, kayo yung tatanungin ko, mga banateros, mga kabiyaya, sa tingin nyo, sino ba talaga ang nagpapalaganap ng sindikato at bakit talagang nagpapasakop ang administrasyong Marcos sa mga sindikato na yan? Kung matatandaan nyo, nag-vlog tayo. May nagkwento sa atin na may 3 Amerikano na kumukontrol sa administrasyon at etong 3 Amerikano na yon ay talagang parte at isa sa mga miyembro ng pinakamalaking sindikato sa Pilipinas na kumukontrol nga ngayon or lumalaganap. So grabe mga banateros, no? Ang tindi. So hindi ko na lang, alam mo, grabe na naman to. So hindi na tayo magtataka bukas sa makalawa na grabe na naman yung mga bill ng kuryente natin dahil sa atin na naman ipapabayarin sa atin tayo na naman yung sasakit ng ulo kung paano mabayaran to. Ako kahit papaano, ewan ko ngayon kasi ako po ay kakapakabit ko lang din ulit ng aircon at galing naman tayo ng China. So titingnan natin kung magkano ang kukonsumihin natin na bill sa kuryente. So ako po ay may isang aircon, may rep at may electric pan at
hindi rin naman babad masyado yung ilaw ko dito. So siguro dati kasi nagbibil ako ng halos nasa 10,000. So mag-isa lang ako dito sa bahay kong to pero nagbibil ako ng ganong kalaki. Ewan ko na lang dito ngayon sana nga medyo bumaba. Paano yung mga kababayan natin, 'di ba? Na alam mo yun, magkano lang naman yung sinasahod sa kumpanya, magkano yung sinasahod sa pang-araw-araw na trabaho. Tapos yung maiipon nila sa buong buwan pangbayad lang sa kuryente. So ganyang katindi. No, ewan ko na lang talaga. Grabe na talaga. So wala akong ibang maisip kung paano solusyonan. At ang isa lang talaga makakasolusyon dito ay maging maayos yung namumuno sa bansa natin at itigil yung mga ganitong sistema ng mga sindikatong ito. So yung mga Banateros, mga kabiyaya, ano pong may komento nyo sa mga napag-usapan natin, comment nyo lang po dyan sa baba. At syempre, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. May pindot na lang din po yung bell button para lagi kayong updated sa ating mga video araw-araw. At mega love shoutout sa lahat ng OFW Hero Abroad, saan man panig ng Pilipinas, sa lahat ng mahal nating mga senior citizen at sa lahat na sumusuporta sa Banateros Brothers, especially to Banat Bay, at syempre sa aking YouTube channel na rin, sa SMNI, sa DCAR 1026, kay Pastor at sa pamilyang Duterte. So ingat po kayo palagi. God bless and peace, and bye-bye.